So hello no, ngayon no, ang pag-usapan ito tungkol sa donkey at saka sa leon. No? Hindi ko alam kung maperpeko ito pagka ano, no? Alam niyo naman ang istorya ng donkey at saka leon. Itong istorya na ito, itong parables na ito, maikumpara mo ito sa mga tao ngayong panahon, sa mga taong makadiyos at sa mga taong makamundo, mga taong yung iba, yung puso at isip nila is nakasit lamang sa mundong ito at hindi sa Diyos. Ang istorya nito is ganito. Isang araw, ang leon nagsabi, kulay green ang damo, ngunit pinaglalaban at biglang nag-react ang donkey at sabi, hindi, ang kulay ng damo ay pula. Sabi naman ng leon, hindi, green ang kulay ng damo, bulag ka ba? At sabi rin ng donkey, ikaw ang bulag kasi sa paningin ko, pula ang kulay ng damo. Yung alitan nila, yung pagtatalo nila patungkol sa kulay ng damo, umiinit at umiinit hanggang sa dumating ito sa hukuman. Doon na naman sila nagkaalitan dahil nga hindi nagpapatalo ang donkey na ang kulay ng damo sa paningin niya ay pula. At yung leon naman ay hindi rin nagpapatalo na ang kulay ng damo ay green. Ipinaglalaban nila na tama sila. Kung sila pareho silang tama, sinong mali sa kanila? Hindi nagpapatalo ang donkey kasi nga sa paningin niya, ang kulay ng damo ay pula. Ang kulay naman ng damo para sa isang leon, sa leon, ay green. So doon, nagagalit ang judge. At doon, binaba ng judge ang hatol. At sinabi ng judge, nanalo ang donkey. Na ang kulay ng damo ay pula at hindi green. At doon, nag-react ang leon. Hindi, judge. Alam mo naman na ang kulay ng damo ay green. Ngunit sabi ng judge, manahimik ka na lang kasi nga ang paghahatol ay binabana at nananalo ang donkey na ang kulay ng damo ay pula at hindi green. At doon tuwang-tuwa ang donkey kasi nga nananalo siya doon sa hukuman, sa hearing. Nung natapos na yung hearing na yun, umalis na ang lahat, nilapitan ng leon ang judge at sinabi niya, Judge, bakit hinayaan mong manalo ang donkey doon sa alitan namin na alam mo naman na ang kulay ng damo ay green at hindi pula? Bakit hinayaan mo siya na manalo at ako ay matalo? Ang sagot ng judge, huwag mong aksayan ng panahon ang pakikipagtalo sa hangal na donkey. Kahit pamali siya, hindi siya nagpapatalo at ipinaglalaban niya pa rin na tama siya kahit pamali. Alam ng lahat na tama ka. Ibinaba lamang yun kasi nga ang donkey hindi nagpapatalo. Ganito maikumpara mo ang mga tao ngayong panahon. Every time na mangaral ka sa salita ng Panginoon patungkol sa kalooban ng Diyos, ang mga tao laging kumukontra sa iyo. Uusigin ka. Hindi nila tatanggapin yung mga utos ng Diyos, ang salita ng Panginoon. Yung mga taong makamundo na ang isip at puso nakasit lamang sa mundong ito, yan ang mga taong hangal na patuloy na ipinaglalaban ang mali. Gaya nito, kung ikaw isa ka mangangaral, sabihan mo ang isang babae na halos nakahubad na lang sa kanyang sinusuot, naka-cleavage, naka-bra, naka-short, halos kitang-kita mo na yung private part nila, halos kulang na lang magpante. Sasabihan mo sila ng ganyan, bawal yan. Bawal yan sa Panginoon kasi nga ang ganitong mga klaseng damit is immorality, nudity, and prostituting. Itong klaseng mga damit. Anong isasagot sa iyo ng mga tao ganito? Huwag mo akong husgahan. Bakit mo ako husgahan? Hindi naman kita hinuhusgahan na.
Napansin mo bang hinuhusgahan kita? Hindi. Kaya wag mo akong hinuhusgahan kung ano man ang sinusuot ko o ginagawa ko. Gusto kong malaman nyo, hindi po yan panghuhusga. Yan po ay isang paalala na if you continue sa ganitong bagay o gawain, doon sa unahan, may naghihintay sa iyo na kaparusahan. Kung ipagpatuloy mo, kaya gumising ka. Gaya rin dito ang mga tao patuloy na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Sabihan mo, sa kautusan ng Panginoon, bawal ito at kinamuhian ito ng Panginoon. Pinagbabawal ito, pero anong ginagawa ng mga tao? Uusigin ka. Yung mga tao na yon, na mga tao hindi tumatanggap o hindi sumusunod sa kalooban ng Panginoon, tatawag yun ng mga kasama. Tatawag yun ng mga kasamahan upang usigin ka. Hindi yun magpapatalo kasi nga ipaglalaban nila ang kanilang kung ano ang sa kanila ay tama, kahit pa ayon sa Biblia ay yung ginagawa nila ay mali at hahantong ito sa kamatayan. Hindi sila nagpapatalo. Ganito ang henerasyon ngayon, lalong-lalo sa mga kabataan ngayon, na ang kanilang pagkamatapang ay pinapakita nila sa pagiging na lumalaban sila sa kanilang mga magulang. Suwail, disobedience to parents. Ang ganitong mga klaseng mga taong makamundo, pagpangaralan mo ito sa tungkol sa salita ng Panginoon, hindi nila yan pakikinggan, uusigin ka. Pipicturan ka, ipopost ka sa social media at paggawa-gawaan ka ng istorya at pagtutulungan ka. Ganito ang mga tao makamundo na hindi nakakaalam kung ano ang kautusan at kalooban ng Panginoon. Hindi nila alam na itong mga taong ito na pinaglalaban nilang mali, naka-blindfold sila patungo sa kaparusahan. Pagdating ng dulo, pagdating ng araw, itong mga taong ito na namumuhay sa kamundong ito, sa makamundong bagay, gigising yan sa apoy ng impyerno. Pagdating ng araw. Ang mga pangaral sa inyo na ganito, hindi yan panghuhusga, yan ay paalala upang ikaw ay makakaiwas sa naghihintay na apoy ng kaparusahan. Kung hindi mo pakikinggan sila at ipaglalaban mo pa rin ang mali tulad ng isang dangki na hangal, darating yung araw, magigising ka sa kaparusahan. Dalawa lamang ang patutunguhan ng isang tao, either sa langit ka o sa impyerno. Kung mamumuhay ka sa maling-maling bagay, mali-maling paniniwala na inyong mga relihiyon, na binibigyan kayo ng kalayaan na gumawa kahit pa masama sa paningin ng Panginoon, diri-diritso talaga kayo sa kapahamakan. Kasi nga hindi kayo binawalan ng iyong relihiyon. Sasabihin, oy, hindi kami papasok dyan sa relihiyon nyo kasi nga ang daming bawal. Bawal nakasuot ng mga, nakakita yung cleavage, bawal nakasuot ng short, bawal ng mga ganito, ganyan. Hindi kami papasok dyan, doon lang kami sa aming relihiyon kasi nga walang bawal. Paano? Sa inyong relihiyon, walang bawal kasi nga ang sinasamban nyo ang demonyo. Ang demonyo kasi walang bawal yan. Kaya nga kayo, patuloy kayong gumagawa ng mga masama. Kasi nga walang bawal sa inyo. Dahil ang kautusan ng Panginoon, maraming bawal. Kaya nga may kautusan eh. Maraming bawal. Ayaw nyo doon sa maraming bawal na sana ay makakaiwas kayo sa mga kamaliang gawa ng mundong ito at doon kayo sa walang bawal. Kasi nga si Satanas, hindi nagbabawal yan. Gumawa ka lang na masama, panalo ka na. Pasok ka na sa kanyang qualification. Ganito ang mundong ito. No? So hindi nyo naiintindihan ang sinabi ng Panginoon, be holy for I am holy. Yan ang sinabi ng ating Panginoon. Aside from holiness, walang taong makakakita sa Panginoon. Aside from holiness. Kung ayaw mong magpa-rectify sa mga kamalian mo at gusto mong ipagpatuloy yung mga gawain mo kahit mali, idi good luck pagdating ng araw. Basahin mo at mamuhay ka doon sa Panginoon.
So hanggang dito na lang, no. Maraming salamat and God bless everyone.